latest satellite image at pinapakita po nito na may 3 atmospheric systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin na po natin yung sa pinakataas, yung Ridge of High Pressure Area. Ito pong Ridge of High Pressure Area ay nag-i-indicate ng extension ng HPA or High Pressure Area na nandun sa northeastern part ng Pilipinas, bandang Pacific Ocean. At yung dinadala po niya ay less clouds dahil yung high pressure area po, ang dinadala po niya sa atin ay sinking air. Ngayon, dahil pababa po yung air, ay nagkakaroon ng dispersion or divergence sa lupa at nagkakaroon po yan. Ang resulta po niyan ay mas konting convective activity or mas konting mga kaulapan at mga pag-ulan. Pero ang naapektuhan lang po ng Ridge of High Pressure Area ay yung extreme northern part ng ating bansa. Specifically, yung Babuyan Island at yung Batanes. Sa Luzon naman po at sa Visayas, ang nakakaapekto po sa atin ay yung easterlies o yung hangin na mainit galing sa Pacific Ocean. Itong easterlies ay magdadala po ng maalinsangang panahon, maaliwalas na kalangitan, mainit po sa umaga, tanghali, at sa after lunch, even mga 2 p.m. mainit pa rin po. Pero may chances pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Ito po yung mga pag-ulan, halimbawa sa Metro Manila, sa isang city, umulan, pero sa kalapit niyang city ay hindi naman. So ito po ay nakadepende sa development ng clouds or kung how established yung clouds na yun. Dahil yung mga thunderstorms na yun ay maaari pa rin mag-induce ng mga pagbaha kapag well-established yung mag-ulan na yun and then bahain yung lugar natin. Kaya may mga banta pa rin po na maaaring bahain dito sa mga lugar sa Luzon at sa Visayas. Dito po sa Mindanao, gusto po natin muli paalalahanan yung ating mga kababayan na nakatira sa Mindanao dahil yung epekto po ng ITCZ ay nakikita natin na magpo-progress pa sa mga susunod na araw. Itong ITCZ ay salubungan po ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Kapag nagsalubong po yan, ay nagkakaroon po ng movement ng hangin, yung tinatawag natin updraft, at nagkakaroon tayo ng mga cloud clusters. Kaya po mas madami yung pag-ulan sa ITCZ as compared dito sa easterlies. At yung ITCZ na yan ay magdadala po ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at mga thunderstorms, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi or sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Actually, may mga reported cases na po tayo ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa at may mga lugar din na hindi naging passable for a certain time dahil sa ITCZ. At kasi po yung mga previous days, umulan na rin po dahil sa ITCZ. Kaya yung kalupaan natin ay saturated na hindi niya na kayang mag-hold ng water. Kaya nangyayari po ay binabaha tayo.